Ang mga mukhang ating nasisilayan ay may nakatagong kwento. Bawat ngiti ay may takot na pilit tinatago. Ang ilan sa kanila tila nagbago ang buhay dahil sa isang kilala at nakakahawang karamdaman. Sakit na nagdulot na implikasyon, maging ang diskriminasyon at unti-unti ding naging larawan ng katatagan at ng pag-asa. Dekada 2000, taong 2007, noong unang naitala sa Pilipinas kada araw ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa kasalukuyan, 61 ang kinumpirmang positibo, 30 hindi. Nasa kabuuan ay tinatayang mahigit 200,000 na ang positibo na HIV. Sa aking pag-aaral ng dokumentaryong ito, nakilala ko ang isang 33 anyos na babae na tinatago sa pangalan na Zara. Positibo si Zara sa tinatawag na Human Immunodeficiency Virus o HIV. So, paano mo nalaman na positibo ka sa HIV? Napansin ko na din po kasi na parang ilang linggo na din po akong may sakit. And halos mag-iisang buwan na po siya. Kaya po naisipan ko na magpatingin na lang din po sa malapit na clinic doon sa amin. And alam ko na din naman po, hindi ko na po ikakaila na active po ako sa mga sexual activities. 29 anyos pa lang si Zara nung nagsimula siyang makipagtalik sa nasabi niyang dating kasintahan. Pero makalipas ang ilang araw, ay may natuklasan siya. All I can say is, hindi po ako. Hindi po sa akin unang nagsimula ang pagkahawa ng HIV. I found out that my ex-boyfriend was positive with it. And he was cheating on me all along. Mula sa madadalas na pagtatalo at hindi pagkakaunawaan, unti-unting gumuho ang pundasyon ng kanilang relasyon. Halos sumantong na sila sa hiwalayan dahil sa tindi ng tensyon sa pagitan nila. Sa gitna ng lamat na ito, tila naghanap ng ibang matatakbuhan ang lalaki. Tilang isang koneksyon sa kapwa niya lalaki. Ang paglamig ng kanilang relasyon ang naging mitsa upang humanap siya ng kalinga sa iba na tila sa kanyang kauri. Pagkatapos po nung matagal na argument namin, akala ko po okay na kami. Not knowing na niluloko niya na po pala ako. Anong naramdaman mo nung nalaman mo? Siyempre po masakit siya. Kasi akala ko po talaga okay na magbabago na siya. Pinigay ko naman po lahat eh. At ang mas masakit pa po doon, nung ginawa po namin, hindi ko po alam na HIV positive na po pala siya. Kaya na-transmit po yung disease sa akin. Sa patuloy na pag-aaral nito, ay personal nating nakausap ang isang specialist na si Dr. Morada. Ang HIV or yung tinatawag nating Human Immunodeficiency Virus ay isang virus na inaatake ang mga sakit kapag hindi ito naagapan, may hirapan ng katawan na labanan kahit ang simpleng infection. At dahil dito, nagiging acquired immune deficiency syndrome o yung tinatawag natin na AIDS. PrEP o Pre-Exposure Prophylaxis, isang gamot na iniinom bago ang pakipagtalik para hindi kapitan ng virus. At ang ART o Antiretroviral Therapy, gamot para sa mga nagpositibo na sa HIV. Hindi nito tuluyang pinapatay ang virus pero pinapahina nito hanggang sa maging undetectable na ito sa dugo. It's not transmittable lamang sa pagtabi, pagyakap o paggamit ng baso ng may isang HIV.
Naipapasa lamang ito sa pamamagitan ng unprotected sex o kaya naman paggamit ng maruming karayom, pagsasali ng dugo, o kaya naman yung from mother patungo sa birth ng isang baby. Sa kabila ng mga medikal na pagsulong, ang pinakamatinding sakit na kinakaharap ng taong may HIV ay hindi ang virus mismo, kundi ang diskriminasyon. Tulad lamang ni Zara, ay marami ang pilit nagtatago sa dilim dahil sa takot na mawalan ng trabaho o itakwil ng lipunan dahil lamang sa mga maling stigma. Ang virus ay hindi nakakahawa sa isang pakikipagkamay o sa pagbabahagi ng lamesa sa opisina, ngunit ang maling akala ay mabilis na lumason sa ating pagkatao. Subalit sa pagsubok na ito, naroon ang pag-asa. Dahil sa makabago at tamang gamutan, maaari na muling mamuhay na normal, produktibo at may dignidad ang isang individual na nagpositibo rito. Ang HIV ay hindi na isang hatol ng kamatayan. Hindi dito natatapos ang lahat. Pagkus ito ay isang hamon lamang na malalampasan kung ang bawat isa sa atin ay pipiliing maging bahagi ng solusyon, magpakita ng suporta sa halip na maging isa sa panghusga. Sa mundo na paghuhusga, ang pag-uunawa ang pinakamabisang gamot na hindi nabibili sa butika. Ito po si Jade Makasaet at ito ang Doc Kwento.